Prinsesa, babagsak na ang kaharian natin. Bakit ka pa nagluluto ng sabaw dito? Saktong-sakto ang dating mo. Bilis, tikman mo nga kung tama lang ang alat nitong maanghang na sabaw ko. Sige, pwede mo kong isama. Pero teka, uubusin ko lang muna tong pagkain ko. Ikaw ang prinsesa. Buong umaga kong pinakuluan tong sabaw na to. Pwede bang i-take out? Yung bagong luto kong sabaw. Ito na nga lang sana ang kaisa-isang mangkok na mahihigop ko sa buhay na to eh. Pumunta ka sa pwesto kung saan dapat nakatayo ang isang prinsesa. Dito ba dapat nakapwesto ang isang prinsesa? Hindi ito ang lugar na dapat mong kalagyan. Prinsesa rin naman ako ah. Dun po sa may inabandonang palasyo. May nakatira pa nga pong isang tao. Hindi pwede, hindi ko dapat isipin yun. Lalo lang akong nagugutom kapag naiisip ko eh. Ako pa naman mismo ang nagmasa ng harinang yun. Yung malinamnam at mainit-init kong sabaw. Bumagsak na nga ang kaharian. Masyado naman yatang pa-chill-chill lang ang prinsesang to. Sa bagay, hindi naman talaga ako taga-mundong to. Masyado kasi akong naadik sa pagbabasa ng nobela. Tapos bigla na lang akong napunta rito nang hindi ko namamalayan. Ang bida rito ay si Isalin. Tapos ang leading man naman ay isang siraulong emperador. Tipong wawasakin ang buong kaharian kapag hindi niya nakuha ang babae. Pati ang second lead na duke, may in love rin sa kanya. Ang dami namang kalokohan sa plot ng kwentong to. Pero wala naman akong pakialam dun. Napakasimple lang ng pangarap ko. Ang mag-imbento ng mga masasarap na pagkain dito sa abandonadong palasyo. Ang bango-bango pa naman ng sabaw na niluto ko kaninang umaga. Hay, sayang talaga at natapon pa yung kaldero. Grabe, ang gwapo niya. Ano nga uli ang bansag sa kanya, aso ng emperador, o espada ng emperador? Bahala na nga, basta ang gwapo niya talaga. Nahuli niyo na ba silang lahat? Anong balak mong gawin sa amin? Ang mga dugong bughaw ng kahariang ito, paano ba sila karaniwang inililigpit? Hindi nyo ba inasahan? Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo. Basta ba hahayaan mo kaming mabuhay? Lupa, kayamanan, kahit ano. Patay bistado na. Anong balak mong gawin sa kanya? Ate, sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Kung anong gagawin ko sa kanya? Ano bang pakialam mo? Bata pa siya, ako na lang. Tama, tama. Ito nga yun. Sa orihinal na kwento, magtititigan ng malalim ang bidang babae at ang second lead na lalaki. Magkakagusto ang duke sa prinsesa ng kaharian. Talagang tumpak ang spoiler ability ko. Yung kakaibang kumpas ng kamay mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po niyan, ang gwapo ng duke. Huwag mong isiping hindi ko nakita. May ginagawa kang kalokohan kanina. Ilabas mo ang kamay mo. Kanina. Kanina po kasi, may insekto na kumagit sa kamay ko. Ang Katie po kasi kaya kamot ako ng kamot. Mukha bang maniniwala ako sa'yo? Hoy, anong ginagawa nyo? Prinsesa ako ah. Lakas ng loob nyong kapkapan ng isang prinsesa. Mahal na duke, nahanap na po. Magpaliwanag ka. Armas ba to? O lason? Hotdog po yan. Ano? Hotdog. Hindi ko marinig. Crispy hotdog nga po kasi. Nakakamatay sa hiya. Pwede bang patayin nyo na lang ako ng mabilis? Sa bagay, bumagsak na rin naman ang kaharian. Ang sabi niya po,
Isa yang crispy hotdog. Sobrang sarap po talaga niyan. Ako mismo ang gumawa niyan. Imported ang cheese na to. At pinatuyo sa hangin ang sausage. Ikaw. Nasa Bitayan ka ngayon. Wala namang sinabi na bawal kumain ng crispy hotdog sa Bitayan, ha? Sira ba ang ulo ng prinsesang to? Mahal na Duke, gusto niyo po ba? Tikman. Baka sakaling pagkatapos niyo itong matikman, maisip niyo na may silbi pa ako. Mag-ingat po kayo, mahal na Duke. Baka may lason yan. Ipasok siya sa kulungan. Ayaw niya siguro sa cheese. Pero bagay na bagay kaya ang crispy hotdog at cheese. Tatanong ko lang sana, anong ginawa niyo sa natirang crispy hotdog ko? Nasa ganyang kalagayan ka na nga, hotdog pa rin ang inaalala mo. Pinaghirapan ko kayang patuyuin yung sausage na yun. Ang mahal din kaya ng cheese. Hindi ako makapaniwalang mamatay ako dahil lang sa isang crispy hotdog. Sino namang maniniwala dun? Bruha. Kuya. Ano na naman bang pakulo to? HMP. Magpapanggap ka pa bang inosente? Yung crispy hotdog na yun. Ilang henerasyon nang isinumpa ng bruha ang pamilya ko. Kahit anong kainin namin, parang ngumunguya kami ng buhangin. Ang sabaw, lasang imburnal. Pero ngayon, may nalasahan ako. Ibig sabihin, hindi dahil sa pangit ang luto ko kaya ako nakulong. Anong ibig sabihin nito? Aamin ka rin. Plano 1, huwag mamatay sa gutom sablay. Plano 2, makaligtas kahit paano sablay din. Ngayon, puwersahan pa nila akong papaaminin. Wala to sa script, Ilang dekadang nawalan ng panlasa ang pamilya ko dahil sa bruha. Sa tingin mo alin dito ang dapat kong unahin sa'yo? Opo, tama kayo. Ako nga po ang bruha. Intern na witch, yung hindi pa regular. Hindi marunong mag-cast o magtanggal ng sumpa. As in, 0 ang level ko. Tingnan mo. Marka to ng isang witch. Sabi na nga ba, nilagyan mo ng mahika tong crispy hotdog eh. Hindi na kailangan ng mahika dyan. Kailangan lang patuyuin yung bagong katay na karne. Tapos lalagyan ng secret seasoning na kahit isawsaw mo sa sweles ng sapatos, masarap pa rin. Baka naman mga insekto yung seasoning ng witch na yan ha. Paano ko naman lalagyan ng ganoon? Dahil isa ka lang namang intern na witch. Pwede kitang pagbigyan. Pero teka lang. Bukas, ipagluto mo ako ng pagkaing magugustuhan ko. So, sa pagluluto pa rin pala nakasalalay ang buhay ko, boss. Grabe, ang ganda ng texture ng beef na to. Ang bongga ng marbling, sobrang premium. Bilang isang certified foodie, hinding-hindi ko palalampasin ang ganitong kasarap na pagkain. Ang bango-bango naman nito. Wow! Tapos,
Ay lapag mo dyan. Original recipe ko po yan. Ano naman to? Ang tawag po dyan, malasiyang buo. Ang lakas din naman ng loob mo, babae. Buhay mo ang nakataya rito. Tapos ipinagluto mo ako ng pagkain ngayon ko lang nakita. Malalaman mo rin kapag natikman mo na. Kumuha ka muna. Hala, ang swerte ko naman. Ang sarap. Ano na naman yan? Chopsticks, nung bagong dating ko sa mundong to. Ay mali. Nung una pala akong nakulong sa sirang palasyo. Wala man lang akong matinong kubyertos. Sinong makakaintindi sa hirap na dinanas ko? Dapat kainin agad ng mainit itong masarap na malasiyang buo. Nakakainsulto para sa isang foodie ang maghintay. Masarap, no? Pwede na rin. Hindi na masama. Sus, sa mukha mo pa lang, halatang sarap na sarap ka eh. Ano? Kung gusto nyo po, kaya ko pa pong magluto ng ibang maanghang na hotpot. Hotpot na karne ng tupa, hotpot na may tuwalya ng baka. Makinig ka. Nang ipadala ako rito ng kamahalan, may ginawa kaming kasunduan. Na kapag nawasak ko na ang kahariang ito, pwede kong kunin ang kahit anong gusto ko. Kaya, akala ko noong una, sa ganitong kawawang kaharian, walang kahit anong gugustuhin ko. Pero ngayon meron na. Teka, mali ang takbo ng kwento. Hindi ganito ang nakasulat sa nobela. Kaya anong gagawin niyo sa akin ngayon? Ikukulong muna kita hanggang sa matapos ko ang mga opisyal na gawain dito. Tapos isasama kita pabalik sa imperyo. Teka, hindi, isa lang po akong kusinira. Gusto niyo po bang pag-isipan ulit? Yung magandang prinsesa na may mapang-akit na asul na mata at gintong buhok. Wala akong interes. Yung sexing prinsesa na may pulang buhok. Wala akong paki. Hindi nyo na po ba talaga iisipin ulit? Sira na talaga ang takbo ng kwento. Kinu-question mo ba ang desisyon ko? Hindi po, hindi po. Dalhin nyo na siya at bigyan ng makakain. Tapos ikulong nyo na. Papatayin yata ako sa hiya nito. Teleserye ba to? Teka, magkahiwalay palang nakakulong ang mga dugong bughaw at mga alipin. Paano naman ako mabubuhay sa gitna ng mga taong to? Ang rice bowl ko. Ang egg fried rice bowl ko. Aba, hindi ba yan yung anak sa labas galing sa abandonadong palasyo? HMP. Bumagsak na nga ang kaharian. Pero heto siya, parang walang nangyari. Ang unfair naman. Ha ha ha. Aba, ni hindi man lang tayo nilinggan.
Hoy, bingi ka ba? Akin na yung pagkain mo. Sabi ko na nga ba, pag-iinitan na naman ako. Tama na yan. Dito ka umupo. Totoo nga ang kwento, maganda na, napakabait pa talaga ng bida. Ito ba ang aura ng isang bida? Nakakulong na nga, pero ang Pino pa rin kumilos. Kumain ka muna. Nako, wag na, ayos lang ako. Sige na, kunin mo na. Salamat. Namimiss ko na ang rice balls ko. May naitago pala akong isa. May awa pa rin ang langit. Ate, kainin mo na to. Wag na, sa'yo na yan. Ang dami ko nang nakain bago pa ako mapunta rito. Totoo. Hati na lang tayo. Ito ba ang kabaitan ng isang bida? Ang sarap. Kahit na medyo naiupi na, masarap pa rin. Sobrang sarap. Siyempre naman, ako yata ang gumawa niyan. Kahit bumagsak pa ang kaharian at nakakulong tayo ngayon, nawalan man ng kaldero, may kalahating rice bowl pa naman tayo. Prinsesa Liane. Pinapatawag po kayo ng duke. Hating gabi na, pinapatawag pa. Kuya, baka pwedeng bigyan mo ako ng clue. Good news ba o bad news na hinahanap ako ng duke? Hindi ko alam.